So, okay. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung mahirap bang magtrabaho as caregiver dito sa Singapore. So, dalawang klase po ang pagiging caregiver dito sa Singapore. Una po, kung caregiver kayong in-house, yun yung mga caregiver na hire kayo ng agency dyan sa Pilipinas. Tapos, wala akong idea kung saang agency yung pwedeng applyan ninyo. Applyan ninyo as caregiver na in-house, yung employer mismo yung pipili sa inyo, yung mag-interview sa inyo, parang sa loob kayo ng bahay magtatrabaho. Meron naman kasi nakalagay sa kontrata na yung matanda lang sa'yo, or meron namang yung matanda yung babantayan mo, yung aalagaan mo, and then pati yung bahay, pati paglalaba, pati pagluluto, ganon. So, nakalagay naman yung sa kontrata. Pero, meron akong isang kaibigan na nag-apply daw dito sa Singapore, parang iba, ewan ko lang talaga ha, hindi naman siguro applicable sa lahat to, pero maging vigilant na lang kayo. So, nangyari sa kanya is, yung pag-apply niya is, sana, ano lang siya, parang caregiver lang siya, sana matanda lang yung babantayan niya, pero parang yung pagdating niya after 1 to 2 months, parang inuunti-unti siya, yung pinapalinis na ng bahay, pinapaluto na siya, pinapalaban na siya. So hanggang siya, nag-resign talaga siya. Kasi mahirap naman talagang pumirma ka ng kontrata, tapos mag-aano ka, hindi mo sinuri yung kontrata mo. So dapat suriin mo talaga ng mabuti kontrata mo. During interview, tanungin mo sa employer mo yung lahat ng question na gusto mong itanong. Kasi ako dati, nung nag-apply ako dito sa Singapore, nung in-interview ako, tinanong ko talaga sa nag-interview sa akin, na in-house ba to, or kumbaga isa ba tong nursing home, isang institution, ganun. Ayoko kasi nung in-house na yung, for example, na sinasabi kong in-house is yung nasa nursing home ka nagtatrabaho, maraming pasyente, hindi lang isa, yung kagayang sinabi ko na sa loob ng bahay, ganun. Yung mga qualification ata na sa loob ng bahay ata is, for example, yung mga kahit siguro mga naka 1 year lang or 6 months lang as caregiving, tinatanggap nila, mga ganon. Yung pwede yun mag-alaga ng matanda sa loob ng bahay, hindi masyadong mataas yung qualification nila. Pero kung mga nursing home kagaya ko, Orange Valley, yun yung mga alam kong nursing home, Orange Valley, meron din namang mga NTUC, meron din namang mga Vanguard, ang daming nursing home dito sa Singapore na pwede ninyong applyan. So, kung mag-a-apply kayo sa mga nursing homes talaga, yung mga facilities talaga, o kaya lang sa akin, may mga branch, ganun. So, for example, kung ganyan yung a-applyan nyo, tanungin ninyo, may housing allowance ba? May food allowance, may fare allowance, mga ganon. Ano yung mga benefits na makukuha mo? Kasi may karapatan ka naman magtanong talaga. And then, one more thing is that, tanungin nyo din kung ako, yung concern ko talaga during that time is kung in-house siya. Kasi hindi ako makakatagal talaga pag in-house ako. Yung alam mo yung ikukulong kayo, may curfew kayo, yung pagtatrabahuhan nyo dyan lang sa baba, tapos yung tutulugan nyo sa taas na floor, na ganun, ayoko ng ganun. Gusto ko separate siya para at least kung sa trabaho ka, and then after mo magtrabaho, after ng shift mo, separate ka na sa trabaho mo. May own life ka ba? Ganun. Kasi dito sa Singapore, ang hirap maghanap ng work-life balance talaga. Lalong-lalo na 12 hours yung shift ninyo. So, for example, yan lang naman yung ninyo, i-consider ninyo. And then, mahirap ba ang trabaho dito sa Singapore? Siguro physical, yes. Mahirap. For example, sa isang ward, 50 yung pasyente. Tapos, 6, 7, 8 kayong staff na nag-duty. Ganon. So, isipin mo lang ganon, ilan yung papaliguan mo. So, maybe next time, i-detail ko kung ano talaga yung daily routine sa nursing home, based sa nursing home ko. Kasi iba-iba naman yung mga routine dito sa Singapore. And then, one more thing, kailangan handa ka mentally, spiritually, and physically. So, ganun. Hindi lang po biro-biro na mag-nurse ka lang dito. Hindi po ganun yun. Talagang tatrabahuan mo ang bawat dolyar na makukuha mo. So, yun lang naman guys. So, for now, yan lang muna yung i-explain ko sa inyo. Kung may mga tanong kayo regarding dito sa Singapore, siguro naman qualified na akong sagutin yun sa maglilimang taon na ako dito. So, yun lang naman muna yung sasagutin ko. Next time naman ulit.